Magandang araw mga bunso. So ngayon, ito ang topic natin. So aktibong pakikilahok ng mamamayan sa gawaing pansibiko na papasok sa Module 3. So atin munang alamin kung ano nga ba yung aktibong pakikilahok ng mamamayan. So pag sinabi natin aktibong pakikilahok ng mamamayan, ayan yung active participation natin. So ibig sabihin, lagi tayong sumasali, lagi tayong nakikisali sa mga aktibidad na ginagawa ng mamamayan sa ating bayan o sa ating komunidad. So pag sinabi naman natin gawaing pansibiko, ano nga ba yan? So ang gawaing pansibiko ay yung mga gawain sa ating komunidad na nakakatulong or mga proyekto sa ating komunidad na nakakatulong sa pagbabago at sa pag-unlad nating ng ating komunidad. So ngayon naman, ay pag-aaralan natin ang isang gawaing pansibiko na civic engagement. So ano nga ba yung civic engagement? So ito daw ang civic engagement. Ito ay tumutukoy sa tuwirang pakikilahok o pakikibahagi ng mamamayan sa gawaing pansibiko sa kanilang mga lipunan ng kinabibilangan. So itong civic engagement ay tumutukoy daw sa tuwirang pakikilahok. Ibig sabihin, nakikilahok ka o nakikisali ka sa mga gawaing pansibiko sa ating komunidad. So, bakit kaya nagkakaroon ng civic engagement? So, nagkakaroon ng civic engagement dahil gusto ng mga individual ng pagbabago at pag-unlad sa kanilang komunidad. So, ito daw ay ginagawa ng mga individual o natin, ng mga tao, ng mga mamamayan sa ating komunidad. So, nakikisali tayo dito, nakikilahok, para magkaroon ng pagbabago at pag-unlad. So, kapag ba nagkaroon ng pag-unlad o pagbabago sa ating komunidad, sino yung maapektuhan nito o sino magkakaroon ng benepisyo? Diba? Tayo rin. So, ayan. So, kaya ito ginagawa ng mga individual ay para magkaroon ng pagbabago at pag-unlad na magkakaroon din sila ng benepisyo. Ayan, next. Ano ang halimbawa ng civic engagement na nakikita niyo sa inyong komunidad? So, ayan, makikita naman natin sa mga larawan, isa-isahin natin. So, halimbawa na lang ay pagbibigay ng tulong o pagdodonate sa mga nangangailangan. Halimbawa niyan ay pagbibigay natin ng mga relief goods, ng mga damit, ng mga kung ano-ano pa sa mga nangangailangan. Halimbawa na lang ay mga nasalanta ng bagyo, nasunugan, o yung mga kapuspalad nating mga kababayan at mga kasama sa ating komunidad. So, pangalawa, pagboto. Ayan, vote. Ano kaya yung naidudulot niyan sa ating komunidad? So, ibig sabihin, pag bumoto ka, ay naghahalal ka ng isang tao na mamumuno sa atin para tayo ay mag-prosper pa o umunlad lalo. Ayan. So, pangatlong larawan, makikita natin ang paglilinis. So, ayan, paglilinis, di ba? Parang napakadali lang. So, napaka-basic lang. Pero napakalaking impact na magagawa niyan para sa ating komunidad. So, ano bang impact ang magagawa niyan? So, di ba, kapag naglinis tayo, mas lalong magiging safe at malinis ang ating lipunan na mas kaaya-ayang tirhan. Ayan, pang-apat. Nakikita natin dito ang isang babae na nag nagtuturo o nagle-leksyon o nagtuturo ng lesson. Ayan. So, isa rin ito sa civic engagement na ginagawa sa ating komunidad. So, ginagawa ng mga teacher o ng mga voluntaryong mamamayan na turuan ang ating mga mag-aaral o ang mga ang mga kabataan. So, tinuturuan nila yung magbasa, sumulat, at ang mga basic at iba pang mga basic na kailangan natin para mabuhay ng maayos dito sa ating lipunan. So, ayan, 'di ba, yung pagtuturo na yan, parang hindi pa naman natin ramdam agad yung pagbabago at pag-unlad na mabibigay niyan. Pero in the future o sa susunod pang panahon, mararamdaman natin yan kasi nga yung mga batang tinuruan ay magagaling na or may mga alam na at makakatulong yan sa pagbabago at pag-unlad na ginagawa sa ating komunidad. So ayan, ngayon naman pag-aaralan natin ang tatlong kategorya ng civic engagement. Meron tayong kategoryang civic, kategoryang political voice, at kategoryang electoral. So ano kaya, sir? Ano po ba yung kategoryang civic? So ayan, ang kategoryang civic, ito ay ang aktibong pakikibahagi sa mga gawain, proyekto at programang naglalayong matugunan ang suliranin ng pamayanan. Ayan, nakikita naman natin sa larawan ang paglilinis. So, isa yang programa sa ating barangay. Halimbawa na lang, programa sa ating barangay
ang paglilinis ng ating kapaligiran. So, iba pa ay mga proyekto. So, naikibahagi tayo dyan para matugunan ang mga suliranin ng ating pamayanan. So, pakikiisa sa mga gawain na may adhikaing makatulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakawanggawa at paglilingkod ng walang anumang kapalit at pansariling interes. So, ang halimbawa niyan ay yung pagbibigay nga ng mga tulong, mga donasyon para sa mga nangangailangan. Ayan, nakikisa tayo na may magandang adhikain. At siyempre, 'di ba, pag tumulong tayo, wala naman tayong hinihiling kapalit kundi mapabuti lamang ang kalagayan ng mga tinutulungan natin. So ayan, sir, paano naman po yung kategoryang political voice? So pag sinabi natin kategoryang political voice, ito yung pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa mga opisyal na institusyon ng pamahalaan. So ginagawa natin ayan na nagdalahat sa pamamagitan ng paglalahad ng kaisipan at pananaw tungkol sa isang isyung panlipunan sa print at broadcast media at paghahain ng advokasya tungkol sa isang gawain o pagkilos na maaaring magdulot ng kabutihan at pag-unlad ng komunidad. So itong kategoryang political voice ay tungkol yan sa pakikipagtulungan natin at pakikipag-ugnayan sa ating pamahalaan o sa ating gobyerno o sa ating mga barangay. So kapag nagbibigay tayo ng mga opinyon, advokasya sa kanila, ay tatanggapin nila yan. Kasi nga, tayo ay miyembro ng ating mamamayan. So itong ating opinyon at advokasya ay maaaring makatulong sa pagpapaunlad pa o paglutas ng mga suliranin sa ating barangay o sa ating komunidad. So kaya nakakatulong yan ay lahat ng mamamayan ay maaaring magbigay ng mga solusyon, di ba? Kapag maraming nagbigay ng solusyon, edi mas mabilis o mas marami tayong mahahanap na solusyon para solusyonan ang mga problema sa ating komunidad. So kapag nagtulong-tulong tayo, ay mas mapapadali nating masolusyonan ang mga issue na kinakaharap sa ating komunidad. Ayan. Sir, paano naman po yung pangatlo, yung kategoryang elektoral? So itong kategoryang elektoral, ito ay mapunuri at matalinong pagboto sa halalan. Ayan, sir, paano naman po yan makakatulong sa pagbabago o pag-unlad sa ating komunidad? Boboto ka lang naman. So ayan, malaking tulong yan sa pagbabago at pag-unlad, yung maging mapunuri at matalino sa pagboto. Ayan, pagka sinuri mo o talagang sinuri mo yung isang ihahalal natin para tayo ay pamunuan, kung susuriin mong mabuti ba siya, ganyan, kung ano ba yung mga plataporma niya, kung makakatulong ba ito sa atin talaga, sa ating komunidad, ay malaking tulong yan kasi nga kung tapat at matalino ang ating iboboto at kung siya ay makabayan, diringgin niya ang mga hiling ng mga simpleng mamamayan na malaking tulong pa para magkaroon ng pagbabago sa ating komunidad. So pangalawa, malayang pagpili ng kandidatong iboboto. Ayan, kasama yan sa ating mga karapatan, ang pagpili ng kandidato na gusto nating iboto. So gamitin natin yung karapatan na yan para iboto natin kung sino nga ba yung karapat-dapat o sino man yung magbibigay sa atin ng pagbabago at pag-unlad sa ating komunidad. Ayan, pangatlo, paghahain ng kandidatura o pagtakbo ng isang posisyon sa pamahalaang lokal at pambansa. Ayan. So, 'di ba, kapag sinuri mo at wala kang nakitang karapat-dapat na ihalal. So, kung ikaw sa tingin mo kaya mo gampanan ang mga responsibilidad na 'yan at kaya mong magbigay ng mga pagbabago at kaya mong magdulot ng pag-unlad, ay ikaw na mismo ang tumakbo. Meron kang responsibilidad na ikaw na mismo yung tumakbo kasi nga kung sa tingin mo kaya mo naman gampanan yan at kung sa tingin mo ikaw talaga ang nararapat-dapat ay maghain ka na ng kandidatura para naman makatulong ka sa pagbabago at pag-unlad dito sa ating komunidad. Ayan, ngayon para mas mapadali o mas maintindihan natin ay iisa-isahin ko ang kanilang pagkakaiba-iba. Ayan, so sa kategoryang civic, ayan yung makikilahok natin sa ating komunidad o sa ating barangay. Naglilinis-linis tayo, nagbibigay tayo ng tulong sa mga nangangailangan. Ayan yung mga simpleng gawain lang na ginagawa natin, ngunit napakalaki ng impact. So, ito naman pangalawa, kategoryang political voice.
So dito papasok yung pagbibigay natin ng opinyon o ng advokasya sa ating mga pamahalaan o sa ating gobyerno na kanila namang diringgin para masolusyonan yung mga problema na kinaharap natin o mabago yung mga maling nagagawa sa ating lipunan. Ayan, yung pangatlo naman, kategoryang elektoral, ito yung kategorya na pagpili ng tamang iboboto o pagkakaroon ng karapatang pumili ng kandidatong iyong iboboto at kung sakali man wala kang mapili, ito yung ikaw na mismo yung tumakbo. Ay ang tatlo na yan ay halimbawa o uri ng civic engagement na nakakatulong o nakapagbigay ng pagbabago sa ating lipunan at sa ating komunidad. So eto, bago natin tapusin ang ating lesson, may iiwan akong isang katanungan sa inyo. Ikaw bilang isang mag-aaral, paano ka nakakatulong sa pagbabago at pag-uunlad ng ating komunidad, lipunan at sa pangkabuuan nating bansa? Ayan lamang, maraming salamat.